Ang alamat na ito ay mga katangisip na nilikha, ginawa ng mga sinaunang tao sa Pilipinas. Ito ay mga kwento lamang mula pa noong unang panahon. Ang kwento na ito ay may pinamagatang, ang alamat ng aswang. Noong unang panahon, 5 pa lamang ang tao sa mundo. Isa na dito ay ang batang si Lam-ing. Kasama niya sa kanilang kahariang patag ang kanyang tiyo Samuel. Nandoon din ang dalawa nilang alalay na sina Inas Dilim at si Amer Ikasinan. Gabi-gabing nananaginip si Lam-ing tungkol sa isang lalaking kamukhang-kamukha niya na nakatira sa bundok. Dahil sa pagkabahala, tinanong niya ang kanyang tiyo Samuel tungkol dito. Sinabi sa kanya ng kanyang tiyo Samuel na kambal silang ipinanganak ng kanilang inang supremong bathala. Siya ay pinatira sa patag kasama ng kanyang tiyo at ang kanyang kambal. At si Aswang naman ay mag-isang iniwan sa bundok. Napatigil ang kanyang tiyo sa pagkukwento. Naisip kasi nito na kung sakaling magkakasama ang dalawang magkapatid, ay magsasama din ang malalakas na kapangyarihan ng mga ito na maaaring makapagpawala sa taglay na kapangyarihan ni tiyo Samuel. Kaya naman, sinabi agad nito na napakabangis at taong may pakpak at dalawang malalaking pang-il si Aswang. Kaya umano ito ay inilagay sa bundok, upang doon kumuha ng mga karne ng hayop bilang pagkain. Mas malakas din umano ito kay Lam-ing at maaari itong lapain sakaling lumapit si Lam-ing kay Aswang. Gayunpaman, nais pa ring makita ni Lam-ing ang kanyang kapatid. Hindi siya pinayagan ng kanyang tiyo Samuel. Kaya, sinabi nito na uutusan na lang niya ang dalawang alalay na umakyat sa bundok para makuha si Aswang. Gagawin ito pagsikat ng araw kinabukasan. Isang gabi, bago ang araw ng pag-akyat sa bundok, pasikretong tinawag ni tiyo Samuel si Amerika. Sa kanilang pag-uusap, ibinigay ni tiyo Samuel kay Amerika ang dalawang malalaking karayom. Kailangan umanong itusok ang dalawang karayom sa lieg ni Inas bago pa sila makarating sa tuktok ng bundok. Dagdag pa rito, kailangan ding sugatan si Inas na parabang sinakmal at kinagat ng isang mabangis na hayop. Umakyat na nga ang dalawang alalay sa bundok. At nangyari ang ayon sa plano. Bumaba si Amerika mula sa bundok na dala-dala ang bangkay ng kanyang kasamang si Inas. Sinabi nito kay Lam-ing na inatake sila ng isang lalaking may pakpak at malalaking pang-il. Mabuti na lang daw at siya ay nakatakbo, ngunit si Inas ay naiwan at nabiktima ng isang taong may pakpak at malalaking pang-il. Ikinatakot ni Lam-ing ang mga nangyari. Si Lam-ing ay paniwalang-paniwala na halimaw nga ang kanyang kapatid. Bumaba ang dalawang babaeng anghel na itinakdang magbigay ng anak sa magkapatid. Ang isa ay pumunta sa bundok at ang isa naman ay kay Lam-ing. Nang magkaanak na si Lam-ing, binalaan niya ang mga ito na huwag pupunta sa bundok dahil nandoon ang halimaw niyang kapatid na si Aswang. Unti-unti ding nabago ang tawag sa halimaw, mula sa Aswang ay naging aswang at ngayon nga ay aswang. Nagkaroon din umano ito ng mga anak. Nagpasalin-salin sa lahi ni Lam-ing ang kwento tungkol kay Aswang. Ang isa sa mga kilalang kwento nito ay ang manananggal na nahahati ang katawan at ang malaking nilalang na tinatawag na kapre, ang tinaguriang anak ni Aswang. Ito ang isa sa mga kilalang alamat sa Pilipinas na pinagmulan ng aswang. Kung ikaw ay mahilig makinig ng mga alamat, istorya at mga kwentong kapupulutan ng mga aral, mangyari lamang na i-follow, mag-subscribe sa aming YouTube channel, at i-click ang notification bell, upang ikaw ay maging updated sa aming mga ilalabas na mga bagong istorya. Maraming salamat po.